po, isang magandang araw po sa ating lahat. Araw po ng Miyerkules, April 22. Muli po, pag-usapan po natin itong gustong isulong na pagpopospone na naman po ng barangay SK election na nakatakda sana sa November 2, 2026. So, pakiusap sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Tingnan po natin at pag-usapan kung ano talaga ang issue o kung ano po talaga ang ibig sabihin ng crisis. Yes po mga kabarangay, marami na po ang nag-content at marahil ay napanood na po ninyo si Congressman Benitez na ang sabi nga po niya doon sa sinabi ko nga po doon sa isang vlog ko na o isang content ko na justifiable daw po. Justifiable daw po. At sabi nga daw po ng Korte Suprema kasi kailangan justifiable, may crisis. So pag-usapan po nga po natin yung crisis na nararanasan po natin ngayon. Pwede bang gawing basihan yung pangyayaring ito para ma-postpone po ang halalan? Crisis. Yes po, crisis nga po. Tumaas ang gasolina, tumaas ang mga bilihin. Katunan nga po, yung electric bill ko napakalaki, tumaas talaga. Halos nagdoble po. Pero, yan po ba ay sapat na para sabihin o gamitin ito para i-postpone ang isang sagradong halalan? Karapatan ng bawat botanteng Pilipino ang mahalal at maghalal, pumili at mapili. Mga kabarangay, ako po ay hindi ekonomista, hindi rin po tayo abogado. Pero yung kung sakasakali po na ang krisis ay sagad-sagad na o sagarang krisis na, yung may threaten ng ating seguridad, nagkakagulo na ang buong Pilipinas, may pera ka, hindi ka makabili ng pagkain, may pera ka, hindi ka makabili ng gasolina. So yun po mga kabarangay, ang naiisip ko na kung sakasakali na yan po ang nangyayari sa ating bansa ay krisis po talaga. Yes po, yung buong Pilipinas ay talagang magulong-magulo na. Walang mabilhan ng pagkain, walang mabilhan ng gasolina. Pero ngayon po, kahit gaano pa kataas ang presyo po ng gasolina, bagamat marami po yung nagugutom, ay marami pa rin po yung nagiging sapat yung pagkain, nakakabili kahit mahal. Kagaya din po ng gasolina. Nakakapunta sa gustong puntahan dahil po may mga bumibiyahe pang mga sasakyan, although may problema po talaga sa pagtaas ng gasolina. Mga kabarangay, kung siguro wala na tayong masakyan dahil yun nga, walang mabili ng gasolina yung ating mga driver o tayo mismo na may mga sasakyan walang mabili, baka po ako ay maniniwala na pwedeng gamitin yung krisis na yan kung ganyan na po ang sistema. Tutusin nga, normal na sa Pilipinas o sa mga Pilipino itong mga ganitong pangyayari paulit-ulit na lamang yung pagtaas ng presyo ng gasolina, pagtaas ng mga bilihin. Hindi naman tumataas yung sahod. So sa ganang akin po ay talagang sa tuwing na aalala ko po itong sinasabi ni Benitez. Anong petsa? November 2? Natawa. Tumaas ang gasolina, makakaboto ka ba? Ambot sa imo, Congressman. Tumaas lang yung gasolina, hindi na pwedeng bumoto yung tao. Siyempre, hindi na pwedeng bumoto yung mga tao kung ipopostpone ninyo at kakatigan kayo ng Korte Suprema. So yan po mga kabarangay, titingnan po natin. At siya mismo po ang nagsabi na si Congressman Benitez na yan na sa pagbubukas po muli ng Kongreso ay baka meron na pong mga grupo nila na magpapasa ng panukalang batas nga po sa pagpopospone ng halalan.
Mga kabarangay, siyempre po tayo po ay muling nagpapasalamat sa ating bayani talaga ng eleksyon. Ito pong si Atty. Makalintal. At lumabas na naman po muli siya para po tuligsain talaga na talagang sagad-sagara na yung panlilinlang at panloloko po ng ilang kongresista sa atin. Yan sa pagpopospon po ng halalan na ang tunay na layunin po nila ay hindi naman po para sa ating bansa, para sa kanilang sariling kapakanan, para magamit nila ang mga nakaupo, makapagpapogi po sila sa kanila. Yan po ang katotohanan. So, antabayanan po natin ang mga susunod na mga pangyayari o mangyayari pa, mga kabarangay. Ako po ay una nang nanawagan sa sambayan ng Pilipino sa gusto pong matuloy na ang halalang ito, ay ipadama po natin yung ating galit. Ipadama po natin na ayaw na po nating mapospon ang halalang ito. Nandyan po ang social media, mga kabarangay. Suportahan po natin yung mga nagsusulong para po matuloy ang halalang ito. Nandyan po ang Lente, ang Namprel, at si Atty. Makalintal. At ako po ay naniniwala na mas marami po na mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor ay lalabas para labanan po yan, petisyonan po yan kung yan po ay itutuloy ninyo at magiging isang batas.